Gandang tanghali po, ako si Benison Estareja. Meron tayong update patungkol sa ating minomonitor na si Tropical Depression Esther as of 11 in the morning, araw ng Biyernes. Si Bagyong Esther po ang unang bagyo for the month of June at panglima naman po for 2026. Pumasok po ito kaninang alas 3 ng madaling araw at huling namataan at 10 a.m. sa layong 230 kilometers hilaga-hilagang kanluran ng Itbay at Batanes. Taglay nito ang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna, tropical depression category at kumikilos pahilagang silangan at 15 kilometers per hour. Yung direktang epekto nitong si Bagyong Esther ay nandito po sa may parting extreme northern Luzon, dito po sa may Batanes at sa halos buong Taiwan, asahan yung pabugso-bugsong hangin at minsang malalakas na mga pag-ulan. Habang base rin sa ating latest animation, kung mapapansin din po nila, may makakapal na ulap at mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Luzon. Yan po ay associated naman hindi directly from Bagyong Esther, kundi dahil sa southwest monsoon or hanging habagat at kitang-kita pinakamalalakas yung mga pag-ulan sa ngayon dito sa may Pangasinan, Zambales, Bataan at yung mga kalapit na lugar nakakaranas din po ng paminsang-minsang malakas na mga pag-ulan. Habang dito naman sa may parting Palawan, Bicol, Visayas, and Mindanao, maliit ang tsansa ng mga pag-ulan pero kung meron man, more on mga isolated rain showers or thunderstorms lang, hindi direktang epekto din ng bagyo or ng southwest monsoon. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, kikilos ang bagyo sa loob ng 24 oras, pahilagang silangan hanggang sa weekend, makalabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. So, simula po ngayong tanghali hanggang mamayang gabi, babagtasin na bagyo ang rugged terrain o yung mabundok na kalupaan ng Taiwan. Maring mamayang gabi na sa may coastal area na po ng Eastern Taiwan ang Bagyong Esther hanggang sa makalabas po ng PAR bukas ng madaling araw agad-agad. Nakikita po natin once manatili siya dito sa may East China Sea pagsapit ngayong weekend, bahagyang lalakas pa ito bilang isang tropical storm. At nakikita natin yung kabuuan ng bagyo na apektuhan po ng hangin at mga pag-ulan itong Batanes province at hindi po nakakaapekto sa ilang babahagi ng ating bansa. Kaya naman po sa ngayon nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1, aasahan yung pabugso-bugsong hangin at ulan doon ngayong araw lamang. And then meron po tayong sea travel suspension automatically kapag meron tayong wind signal number 1. Posibleng paglabas na ng PAR nitong si Bagyong Esther bukas ng madaling araw, tatanggalin na rin po natin yung wind signal number 1 sa Batanes. Samantala, dahil pa rin sa Esther, Bagyong Esther at sa southwest monsoon, for today, maraming lugar din po makakaranas ng pabugso-bugsong hangin. Kabilang na dyan ang Ilocos Region, Cordillera Region, natitirang bahagi ng Cagayan Valley, halos buong Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Bukas naman at sa Sunday, meron pa rin aasahang pabugso-bugsong hangin dulot ng southwest monsoon sa malaking bahagi po ng Luzon. Kabilang ng Ilocos Region, Cordillera Region, most of Cagayan Valley, pagsapit po ng araw ng Sabado, gayon din sa may Aurora, Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, and Occidental Mindoro. Habang sa linggo naman, patuloy ang pabugso-bugsong hangin or occasional gust sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Abra, Apayao at Zambales. Para naman sa magiging lagay ng mga pag-ulan natin sa susunod pa na 2 araw, expected po na pinakamalalakas dito sa may western section ng ating bansa. Yan po ay epekto ng southwest monsoon. Asahan yung mga hanggang 200 mm na dami ng ulan sa susunod na 24 oras dito po sa may La Union, hindi sa Pangasinan at Zambales. Mataas po ang chance na magkakaroon dyan ng heavy rainfall warnings at yung 200 mm po equivalent siya sa 200 liters na tubig ulan per 1 square meter. So ibig sabihin po, kapag kayo ay nasa mababang lugar, mas mataas yung chance na yung mga galing po sa bundok ng mga pag-ulan ay bababa po sa inyong lugar at magkukos ng mas mataas na mga pagbaha. Kaya mag-ingat po sa mga flash floods, sa pag-apaw ng mga kailugan, at sa banta din ng landslides. Asahan naman yung 50 to 100 millimeters or paminsan-minsang malalakas sa pag-ulan dito sa may kulay dilaw po ng mga areas. Yung Batanes, yan po ay dahil kay Bagyong Esther at dahil naman sa habagat dito sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Benguet, at maging dito rin po sa lalawigan ng Bataan hanggang bukas ng tanghali, paminsan-minsan yung malakas na ulan kaya mag-ingat din po sa banta ng mga baha sa low-lying areas at posible rin ang pagguho ng lupa. Ngayong araw naman po, aasahan pa rin yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Dito pa rin sa Metro Manila, makulimlim pa rin ang panahon at aasahan yung mga light to moderate rains. Gayun din sa natitirang bahagi ng Northern and Central Luzon, Calabarzon, down to Occidental Mindoro. So kung lalabas po ng bahay today, make sure na merong baong payong o kapote.
At pagsapit naman po bukas ng tanghali hanggang sa Sunday ng tanghali, ito yung time kung saan nakalabas na ng PAR at nasa may East China Sea na ang bagyong Esther. Pero magpapatuloy pa rin po ang southwest monsoon dito sa buong Ilocos Region from Ilocos Norte down to Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, and Zambales. Asahan yung hanggang 100 millimeters na dami ng ulan, paminsan-minsan malakas po yan. At dahil ilang araw nang umuulan doon, tumataas ang tsansa ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang dito naman sa natitirang bahagi ng Northern Luzon, sa Cordillera, Cagayan Valley, and the rest of Central Luzon down to Metro Manila, pagsapit po bukas, araw ng Sabado, makulimlim pa rin ang panahon at may tsansa pa rin po ng mga light to moderate with at times heavy rains at may mga thunderstorms din po pagsapit ng hapon hanggang gabi. At yung mga hindi natin nabanggit na lugar sa may Southern Luzon, ganyan din sa Visayas and Mindanao, partly cloudy to cloudy skies naman in general mula umaga hanggang hapon. And then sa hapon hanggang sa madaling araw, posible ang mga pagkulimlim at mga localized lamang na mga thunderstorms. Para naman sa lagay ng ating karagatan, asahan pa rin po na magiging maalon dito sa may Northern and Central Luzon sa susunod pa na 2 araw. Epekto po yan ng southwest monsoon at bahagyang epekto rin po ni bagyong Esther. Hanggang 3.4 meters dito sa may extreme Northern Luzon at nasa 2.5 to 3 meters yung maximum wave height naman dito sa may West Philippine Sea at sa may silangan po ng Cagayan Valley and Aurora. Habang ang natitirang baybayin ng ating bansa, generally mababa or banayad hanggang katamtaman ng taas sa mga pag-alon, nasa kalahati hanggang 1 metro at posible ang mga thunderstorms kaya tumataas din po ng hanggang 2 metro ang mga pag-alon doon ng saglit lamang. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center po ng Pag-asa. Every 6 hours po ang update natin regarding kay Bagyong Esther. Ako po muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.